sa pinakaliblib na bahagi ng Baryo Pinagpala kung saan ang mga palayan ay kumakaway sa hangin at ang mga bundok ay tila bantay ng katahimikan, naroon ang munting kubo ng pamilyang magsasaka na sina Mang Tano, Aling Celia at ang kanilang nag-iisang anak na si Lito. Mahina ang ani sa baryong iyon nitong mga nakaraang taon. Ang lupa ay tila napagod na sa paulit-ulit na pagtatanim at ang ulan ay dumadating kung kailan hindi kailangan. Maraming gabi ang pamilyang ito na asin at kanin lamang ang ulam at may mga pagkakataong kalahati pa nito ang kanilang pinaghahatian. Gayunman, kilala si Mang Tano sa baryo bilang taong hindi sumusuko. Kahit pakupas na ang kanyang sombrerong buri at pudpod na ang kanyang tsinelas, araw-araw pa rin siyang nagbubungkal ng lupa, umaasang balang araw ay papalarin din sila. Isang umaga, bago pa sumikat ng tuluyan ng araw, nagising si Lito sa kakaibang pakiramdam. Hindi siya sigurado kung ano iyon, parang may matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa banig. Paglingon niya sa bintana ng kanilang kubo, napahinto siya. May isang napakalaking agila na nakadapo sa kahoy na bintana. Hindi ito karaniwan. Ang balahibo nito ay kumikislap sa ginintuang liwanag ng bukang liwayway at ang mga mata nito ay tila may sariling talino. Parang hindi hayop kundi isang nilalang na may malalim na iniisip. Tay, mahina niyang tawag. Agad na nagising si Mang Tano. Ano yon, Lito? May panginginig sa boses ng bata. May agila po sa bintana. Napabalikwas si Mang Tano. Mabilis siyang lumapit, ngunit paglapit niya, napahinto rin siya sa kanyang kinatatayuan. Tama ang anak. Ang agila ay hindi umaalis. Hindi rin ito natatakot. Sa halip, tahimik lamang itong nakamasid sa loob ng kubo. Hindi yan pangkaraniwan, bulong ni Mang Tano. Lumabas siya ng kubo, dahan-dahan, handang itaboy ang ibon. Ngunit sa bawat hakbang niya, ang agila ay nananatiling kalmado, ni hindi man lang pumapagaspas ang pakpak. Hanggang sa makarating siya sa mismong harap nito. Doon niya napansin ang isang bagay na lalo niyang ikinagulat. May manipis na sinulid na pula na nakatali sa paa ng agila. At nakasabit dito ang isang maliit na anting-anting. Nanlamig ang batok ni Mang Tano. Bago pa siya makapagsalita, marahang tumikhim ang agila, hindi tulad ng karaniwang ibon, kundi parang may nais ipahiwatig. Pagkatapos, bigla itong lumipad, ngunit hindi palayo. Umikot ito sa ibabaw ng kanilang kubo, 1 beses, 2 beses, 3 beses. Pagkaraan, dumapo itong muli sa parehong bintana. Para bang may hinihintay. Sa loob ng kubo, mahigpit ang hawak ni Lito sa braso ng kanyang ina. Nay, bakit parang bumalik siya? Hindi agad nakasagot si Aling Celia. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, may kung anong malamig na kutob ang unti-unting gumagapang. Sa baryong iyon, may matandang paniniwala. Kapag ang agila ay kusang dumapo sa tahanan ng isang dukha, hindi yun basta pagdalaw. Isa iyong paanyaya o babala. At hindi pa nila alam na sa pagdating ng mahiwagang agilang iyon, magsisimula ang sunod-sunod na pangyayaring babago sa kapalaran ng buong pamilya. Kinabukasan, hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw sa Baryo Pinagpala, gising na si Mang Tano. Halos hindi siya nakatulog magdamag. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik sa kanyang isip ang mahiwagang agila na walang takot na nakadapo sa kanilang bintana. Tahimik siyang bumangon upang hindi magising ang mag-ina. Ngunit paglapit pa lamang niya sa bintana, agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naroon pa rin ang agila. Parang magdamag itong hindi umalis. Tahimik lamang itong nakadapo, ang mga matang tila nag-aabang. Sa unang liwanag ng umaga, mas malinaw niyang nakita ang nakatali sa paa ng ibon, ang pulang sinulid at ang maliit na anting-anting na kahawig ng lumang agimat.
Napakagatlabi si Mang Tano. "Bakit ka narito, ha?" Mahina niyang bulong. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila hindi siya kinakabahan. Sa halip, may kung anong nagtutulak sa kanyang lumapit. Dahan-dahan niyang iniunat ang kamay. Nagulat siya nang hindi man lang umurong ang agila. Sa halip, bahagya pa nitong ibinaba ang paa. Parang kusang ipinapakita ang nakasabit na anting-anting. Nanlaki ang mga mata ni Mang Tano. Maingat niyang hinawakan ang maliit na bagay. Mainit ito. Hindi tulad ng karaniwang metal na malamig sa umaga. Para itong may sariling buhay. "Tay," napalingon siya. Gising na si Lito at nakatayo na sa likuran niya. "Hinahayaan ka niya?" manghang tanong ng bata. Hindi agad nakasagot si Mang Tano. Sa halip, maingat niyang kinalas ang pulang sinulid mula sa paa ng agila. Walang pagtutol, walang pag-aspas. Tahimik lamang ang ibon, nakatitig sa kanya. Nang tuluyan niyang makuha ang anting-anting, saka lamang marahang pumagaspas ang malalaking pakpak ng agila. Isang malakas na ihip ng hangin ang pumasok sa kubo. Napapikit si Lito. At sa muling pagdilat niya, wala na ang agila. Naiwan ang katahimikan. At ang maliit na agimat sa palad ni Mang Tano. Lumapit si Aling Celia na kagigising lamang. "Ano yan?" Ipinakita ni Mang Tano ang nakuha niya. Isang bilog na anting-anting na may ukit na hindi pamilyar sa kanila. Parang sinaunang simbolo na paikot-ikot ang guhit. Biglang napakunot ang noo ni Aling Celia. Parang, "Hindi maganda ang kutob ko dyan?" Mahina niyang sabi. Ngunit bago pa makapagsalita si Mang Tano, biglang kumalabog ang kanilang pinto. Nagkatinginan ang mag-asawa. Muling kumalabog. Mas malakas. Parang may nagmamadali sa labas. Lumapit si Mang Tano at marahang binuksan ang pinto. Pumulaga sa kanila ang matandang si Kapidro, ang pinakamatandang lalaki sa baryo Pinagpala. Hingal na hingal ito at baka sa mukha ang matinding takot. "May nakita ba kayong agila?" Garalgal niyang tanong. Nanlamig ang paligid. Dahil sa baryong iyon, iisa lamang ang dahilan kung bakit tinatanong ng matanda ang tungkol sa mahiwagang agila. May paparating na hindi pangkaraniwang pangyayari. Napatitig si Mang Tano kay Kapidro. Ang matanda ay pawisan, hingal, at tila may matinding takot na hindi maikubli. Sa buong panahon na kilala siya ng mga taga-baryo Pinagpala, bihira siyang makitang ganito. "Bakit ninyo natanong, Kapidro?" Maingat na tugon ni Mang Tano. Sandaling tumahimik ang matanda. Sa kanya dahan-dahang inangat ang kanyang tingin patungo sa bintana, sa mismong pinagdadapuan ng agila kagabi. Parang lalo siyang namutla. Dumapong mahina niyang bulong, halos sa sarili lamang. Nagkatinginan sina Aling Celia at Mang Tano. May kung anong bigat na bumalot sa loob ng kubo. Lumapit si Kapidro at halos pabulong na nagsalita. "May nakuha ka ba mula sa kanya?" Hindi agad sumagot si Mang Tano. Ngunit ang katahimikan niya ang siyang nagsilbing sagot. Unti-unti niyang inilabas ang anting-anting mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa matanda. Sa sandaling makita iyon ni Kapidro, napaatras siya. Para bang may apoy na humaplos sa kanyang balat. "Diyos ko," nanginginig niyang sabi. "Matagal ko nang hindi nakikita yan." Lalong kumunot ang noo ni Mang Tano. "Ano ba ito, Kapidro?" Napaupo ang matanda sa bangkong kawayan, tila bumigat ang kanyang dibdib. "Hindi basta agimat yan," mabagal niyang sabi. "At hindi rin basta agila ang dumalaw sa inyo. Tahimik ang maganak. Ang hangin sa labas ay tila tumigil sa paghihip. Maraming taon na ang nakalipas. Simula ni Kapidro, may isang pamilya sa baryong ito na piniling bantayan ng isang mahiwagang agila. Nanlaki ang mga mata ni Lito. "Bantayan po?" Tumango ang matanda. "Pero hindi lahat ng binabantayan
ay inililigtas. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Aling Celia. "Anong ibig ninyong sabihin?" Mahinang tanong niya. Saglit na pumikit si Kapidro bago nagsalita. "Ang agila na yan ay hindi lamang tagapagbantay, anya. Tagapili rin siya." "Tagapili?" ulit ni Mang Tano. Tumango ang matanda, mabigat ang muka. "Kapag may pamilyang dinadalaw ang agilang may pulang tali," tugtong niya, "ibig sabihin, may isa sa kanila na tinatawag ng kapalaran." Biglang kumabog ang dibdib ni Mang Tano. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang puso. "Tinatawag? Saan?" tanong niya. Hindi agad sumagot si Kapidro. Sa halip, dahan-dahan niyang itinuon ang tingin kay Lito. At doon nagsimulang manginig ang hangin sa loob ng kubo. Sa landas na hindi basta buhay ang kapalit, bulong ng matanda. Biglang kumapit si Aling Celia sa balikat ng anak. "Hindi," agad niyang sabi. "Hindi pwedeng." Ngunit bago pa siya makapagtuloy, biglang umihip ang malakas na hangin sa labas. Kasabay nito, isang matinis na huni ng agila ang umalingaw-ngaw mula sa kalangitan. Napatingala si Lito sa bintana, at sa malayong ulap na tinatamaan ng araw, may isang malawak na pakpak na umiikot sa itaas ng kanilang kubo. Pumalik ang agila, at sa pagkakataong ito, tila mas malinaw na ang pakay nito. Napatayo si Lito sa may bintana, hindi maalis ang tingin sa umiikot na anino sa kalangitan. Sa bawat ikot ng agila, tila may kung anong humihila sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. "Pumasok ka rito, Lito," utos ni Aling Celia, nanginginig ang boses. Ngunit hindi agad gumalaw ang bata. Para bang may bumubulong sa kanya mula sa malayo. "Tay," mahina niyang sabi, "parang may tumatawag." Biglang tumayo si Mang Tano. "Anong tumatawag?" mabilis niyang tanong. Ipinikit sandali ni Lito ang mga mata, saka marahang sumagot. "Hindi ko po alam, pero parang kilala ko siya." Nanindig ang balahibo ni Kapidro. Agad siyang tumayo at lumapit kay Lito. Pinagmasdan niya ang bata mula ulo hanggang paa, wari may hinahanap. "May napapansin ka bang kakaiba sa sarili mo nitong mga nakaraang araw?" tanong ng matanda. Nag-isip si Lito. "Parang mas malinaw po ang panaginip ko kagabi," sabi niya. "May bundok at may liwanag sa tuktok, tapos may malaking ibon na paikot-ikot." Napapikit si Pedro, para bang may kinumpirma sa kanyang isipan. "Dumating na nga," bulong niya. Kinabahan si Mang Tano. "Anong dumating ka, Pedro? Huwag ninyo kaming bitinin." Dahan-dahang humarap ang matanda sa mag-asawa. "Ang batang tinatawag ng agila," sabi niya. Hindi siya pinipili ng basta-basta. Mas lalong humigpit ang yakap ni Aling Celia kay Lito. "Ayoko ng ganito, aniya. Anak ko yan." Lumambot ang mukha ni Kapidro, ngunit nanatiling mabigat ang kanyang tinig. "Kung maaari lang sana, Celia, pero kapag nagsimula na ang pagtawag, mahirap na itong pigilan." Biglang, tumunog ang anting-anting sa palad ni Mang Tano. Parang may marahang ugong na nanggagaling dito. Nagulat ang lahat. Mabilis itong binuksan ni Mang Tano. At sa kanilang harapan, unti-unting nagliwanag ang maliit na agimat. Hindi ito nakakasilaw, ngunit malinaw ang kakaibang sinag na lumalabas dito. Napaatras si Aling Celia. "Diyos ko." Tahimik na lumapit si Lito. Parang hinihila. "Lito, huwag!" Pigil ni Mang Tano. Ngunit huli na. Sa sandaling mahawakan ng bata ang anting-anting. Biglang umihip ang napakalakas na hangin sa buong paligid. Niyanig ang bubong ng kanilang kubo. Umalingaw-ngaw ang malakas na huni ng agila mula sa itaas. At sa isip ni Lito, may isang tinig na malinaw niyang narinig. "Panahon na."
biglang napabitaw si Lito sa agimat. Napasandal siya kay Aling Celia, hingal na hingal. "Anak!" sigaw ng ina. Namumutla ang bata. "Nay! Tay!" Mahina niyang sabi, "May pupuntahan daw po ako." Parang tumigil ang mundo sa loob ng kubo. Dahan-dahang napaupo si Mang Tano. Samantalang si Kapidro ay tahimik lamang na nakatanaw sa langit sa labas. Dahil alam niya, ang unang yugto ng kapalaran ni Lito ay nagsimula na. At kapag tinawag na ng mahiwagang agila ang isang bata ng baryo Pinagpala, walang nakatitiyak kung babalik pa ito na tulad ng dati. Hindi na muling nakatulog ng mahimbing ang pamilya ni Mang Tano ng gabing iyon. Ang liwanag ng anting-anting ay tila nakatanim na sa kanilang isipan, at ang mga salitang narinig ni Lito ay patuloy na umuukit ng kaba sa kanilang mga puso. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, bumalik si Kapidro sa kanilang kubo. May dala siyang maliit na supot na yari sa lumang tela. "Oras na para malaman ninyo ang buong katotohanan," mabigat niyang sabi. Tahimik na umupo ang pamilya sa sahig na kawayan. Si Lito ay nasa gitna, hawak ang anting-anting na ngayon ay hindi na umiilaw, ngunit nananatiling mainit sa kanyang palad. Huminga ng malalim si Kapidro. Sa likod ng baryo Pinagpala, panimula niya, may isang bundok na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Napatingin si Mang Tano. "Yung matandang bundok?" tanong niya. Tumango ang matanda. "Matagal na iyong may sariling lihim. Noon pa mang kabataan ko, may mga kwento na tungkol sa isang bantay na hindi nakikita at sa isang agilang hindi tumatanda." Unti-unting bumilis ang tibok ng dibdib ni Lito. Ang batang pinipili ng agila, dugtong ni Kapidro, ay inaanyayahang umakyat sa bundok na iyon. Nanlaki ang mata ni Aling Celia. "Hindi pwede," agad niyang sabi. "Delikado roon." Malungkot nang umiti ang matanda. "Alam ko, Anya. Kaya nga kakaunti lang ang pinipili." Tahimik ang kubo. Maging ang mga kuliglig sa labas ay tila huminto sa pag-ingay. Dahan-dahang inilabas ni Kapidro ang laman ng kanyang supot. Isang lumang piraso ng papel na tila napaglipasan na ng panahon. May nakaguhit doon, isang bundok, at isang agila sa tuktok nito. Napahigpit ang hawak ni Lito sa anting-anting. Parang may gumagalaw na alaala sa loob ng kanyang isip. "Kapidro," mahina niyang tanong, "ano po ang mangyayari kapag umakyat ako roon?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang papel sa sahig. "At dito nagsisimula ang tunay na panganib," sabi niya. Nagkatinginan ang mag-asawa. Ramdam nila ang bigat ng mga susunod na salita. Hindi lahat ng batang tinawag ng agila ay bumabalik, bulong ni Kapidro. Parang sinakal ang dibdib ni Aling Celia. Pero, tugtong ng matanda, ang mga bumabalik, sila ang nagiging tagapagligtas ng baryo. Napatingin si Mang Tano sa anak. Sa unang pagkakataon, may kakaibang liwanag siyang nakita sa mga mata ni Lito. Hindi takot, kundi kakaibang tapang na hindi niya inaasahan. Sa labas ng kubo, biglang dumapo muli ang anino ng malawak na pakpak sa lupa. Bumalik na naman ang agila. At sa pagkakataong ito, tila hindi na ito naghihintay lamang, kundi naniningil na ng sagot. Mabigat ang katahimikang bumalot sa loob ng kubo. Sa labas, malinaw ang anino ng agila na nakadapo na naman sa kanilang bintana. Parang bantay na hindi napapagod maghintay. Ang bawat segundo ay tila humahaba at ang bawat tibok ng puso ni Aling Celia ay puno ng pangamba. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Lito. "Anak, huwag na lang," pakiusap niya, halos pabulong. Ngunit si Lito ay nakatitig lamang sa anting-anting sa kanyang palad. Tahimik ang kanyang mukha, ngunit sa loob-loob niya ay may nagaganap na hindi niya maipaliwanag. Parang may gumagabay.
Parang may nagtuturo ng landas. "Nay," marahan niyang sabi. Hindi ko po ito hinahanap, pero parang ako ang hinahanap niya. Parang sinaksak ang puso ni Aling Celia sa narinig. Napayuko si Mang Tano. Bilang ama, gusto niyang pigilan ang anak. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ramdam niyang may mas malaki pang dahilan kung bakit dumating ang agila sa kanilang buhay. Lumapit si Kapidro kay Lito. "Hindi kita pipilitin," sabi ng matanda. "Pero kapag tuluyan mong tinanggihan ang tawag, may kapalit din iyon." Napatingin si Mang Tano. "Anong kapalit?" tanong niya. Mabagal ang sagot ni Kapidro. "May panganib na darating sa baryo Pinagpala. Matagal na iyong natutulog, pero unti-unti na iyong gumigising." Ang lamig ang hangin. Parang may malamig na anino na gumapang sa paligid. Ang batang tinatawag ng agila, dugtong ng matanda. Siya lamang ang may kakayahang harapin iyon. Tahimik si Lito. Unti-unti niyang itinaas ang ulo. Sa kanyang murang edad, may kung anong pagbabago sa kanyang mga mata. Parang mas tumanda ang kanyang tingin sa isang iglap. "Kung aakyat po ako sa bundok," mahinahon niyang tanong, "may pag-asa bang mailigtas ang baryo?" Tumango si Kapidro. "Kung mapapatunayan mo ang sarili mo roon." Huminga ng malalim si Lito. Pagkatapos ay humarap siya sa kanyang mga magulang. "Tay, Nay." Mahina ngunit buo ang kanyang tinig. "Susubukan ko po." Parang gumuho ang mundo ni Aling Celia. Agad niyang niyakap ang anak ng mahigpit. "Anak ko," nanginginig niyang bulong. Lumapit si Mang Tano at ipinatong ang kamay sa balikat ni Lito. Hindi siya nagsalita. Pero sa mga mata niya, halatang puno ng pag-aalala at ng tahimik na pagmamataas. Sa sandaling iyon, biglang pumagaspas ng malakas ang agila sa bintana. Isang malakas na huni ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. At saka ito lumipad. Hindi pa ikot, hindi pa balik. Kundi diretsong patungo sa direksyon ng matandang bundok. Parang nag-aanyaya. Parang nagsasabing, "Oras na." Tahimik na napatingin si Lito sa malayong bundok na bahagyang nababalot ng hamog. At sa kaibuturan ng kanyang dibdib, ramdam niyang ang buhay na nakasanayan niya sa baryo Pinagpala ay unti-unti nang magbabago. Madaling araw pa lamang ay gising na ang buong pamilya. Hindi tulad ng mga nakaraang umaga sa baryo Pinagpala, ang hangin ngayon ay mabigat at tila may dalang pangamba. Ang mga dahon ng puno ay halos hindi gumagalaw at ang paligid ay tahimik na parang may inaabangang mangyari. Tahimik na naghahanda si Lito. Isang maliit na bayong ang kanyang dala. May lamang kaunting kanin, tuyong isda at isang lumang bote ng tubig. Iyon lamang ang kaya nilang ipabaon. Sa isang sulok, nakaupo si Aling Celia, hawak ang lumang panyo habang pinipigilan ang pagpatak ng luha. "Anak," mahina niyang tawag. Lumapit si Lito. Dahan-dahan siyang hinaplos ng kanyang ina sa buhok, parang sinusubukang tandaan ang bawat hibla nito. "Mag-iingat ka," bulong ni Aling Celia. Tumango ang bata. Lumapit naman si Mang Tano. May hawak na isang maliit na gulok na matagal na niyang gamit sa bukid. Iniabot niya iyon kay Lito. "Hindi ito laban," sabi niya, "pero makakatulong kung sakali." Magalang na tinanggap iyon ni Lito. Sa pintuan, tahimik na naghihintay si Kapidro. "Naroon na siya," sabi ng matanda. Napatingin si Lito sa labas. Sa may puno ng mangga, malinaw ang malaking anyo ng agila, nakadapo at nakamasid. Tila bantay na handa ng manguna sa paglalakbay. Huminga ng malalim si Lito. Pagkatapos ay lumabas siya ng kubo. Ang unang hakbang niya sa damuhan ay tila may kasamang bigat, hindi lamang dahil sa paglalakbay, kundi sa responsibilidad na hindi niya lubos maintindihan. Unti-unting naglakad ang bata, at sa bawat hakbang niya, gumagalaw ang agila. Hindi ito lumilipad ng malayo,
Sa halip, lumilipat lamang ito sa susunod na puno, parang malinaw na ginagabayan ang landas. Tahimik silang naglakad palabas ng baryo Pinagpala. Habang papalayo, napansin ni Lito ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga ibon ay hindi umaawit. Ang hangin ay malamig kahit tirik ang araw. At sa di kalayuan, ang matandang bundok ay tila mas madilim kaysa dati. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakad, narating ni Lito ang paanan ng bundok. Huminto ang agila sa isang malaking bato. Doon ito tumingin sa kanya. Diretso. Matalim. Parang may hinihintay na desisyon. Biglang uminit ang anting-anting sa palad ni Lito. Napahawak siya rito. At sa mismong sandaling iyon, may narinig siyang mahinang ugong mula sa loob ng bundok. Parang may malalim na nilalang na gumagalaw sa kailaliman. Nanlamig ang batok ni Lito. Dahan-dahan siyang napalunok dahil ngayon niya lang lubos na naunawaan. Ang pag-akyat sa bundok ay hindi lamang pagsubok. Ito ay simula ng isang panganib na matagal nang naghihintay. Nakatayo si Lito sa paanan ng matandang bundok. Hindi may galaw ang mga paa. Ang mahinang ugong na nagmumula sa kailaliman nito ay tila dumadaloy sa lupa at umaabot hanggang sa kanyang dibdib. Humigpit ang hawak niya sa gulok at sa anting-anting. Sa harap niya, nanatiling nakadapo ang agila sa ibabaw ng malaking bato. Hindi ito umaalis, ngunit hindi rin ito lumalapit. Para bang hinihintay nitong si Lito mismo ang gumawa ng susunod na hakbang. Huminga ng malalim ang bata. Isang hakbang. 2. 3. Unti-unti siyang umakyat sa makipot na landas na paikot-ikot pataas ng bundok. Sa bawat hakbang niya, lalong lumalamig ang hangin. Ang mga punong kahoy ay mas siksik at ang liwanag ng araw ay halos hindi na makapasok sa gubat. Biglang, kumaluskos ang mga dahon sa kanyang kaliwa. Napahinto si Lito. Dahan-dahan niyang itinaas ang gulok. May tao po ba riyan? Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Ngunit muling kumaluskos. Mas malapit. Nanlaki ang mga mata ni Lito. At saka may isang anyong unti-unting lumabas mula sa likod ng makapal na puno. Hindi ito hayop. Hindi rin ganap na tao. Isa itong matangkad at payat na nilalang na balot ng maitim na balahibo. May mahahabang braso at matang kumikislap sa dilim. Napaatras si Lito. Napatigil ang kanyang hininga. Ang nilalang ay hindi umatake. Sa halip, dahan-dahan itong tumayo sa gitna ng landas, harang sa kanyang daraanan. Sa itaas, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na huni ng agila. Tila babala o utos. Unti-unting nagsalita ang nilalang. Magaspang ang tinig nito, parang matagal nang hindi ginagamit. Ang bundok ay hindi para sa bata. Nanuyo ang lalamunan ni Lito. Ngunit sa kabila ng takot, may kung anong lakas ang umusbong sa kanyang dibdib. Mahigpit niyang hinawakan ng anting-anting. Tinawag po ako, buo niyang sabi. Saglit na tumahimik ang nilalang. Unti-unti nitong inangat ang ulo, pinagmamasdan ng bata mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, napatingin ito sa anting-anting sa kamay ni Lito. At sa unang pagkakataon, nagbago ang anyo ng mukha nito. Hindi galit, kundi pagkilala. Kung gayon, mabagal nitong sabi, patunayan mo. Biglang lumakas ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ay sabay-sabay na umikot sa hangin. At sa isang kisap mata, sumugod ang bantay, diretso kay Lito. Doon nagsimula ang unang tunay na pagsubok ng batang tinawag ng mahiwagang agila. Sa isang kisap mata, naramdaman ni Lito ang malakas na pagyanig ng lupa sa pagsugod ng bantay. Hindi siya handa, ngunit wala na siyang oras para umatras. Sa likas na kilos, napataas niya ang gulok sa harap ng kanyang katawan. Tumama rito ang mahahabang kuko ng nilalang at isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na gubat.
Napaurong si Lito ng ilang hakbang. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi siya tumakbo. Sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may kung anong nag-uutos na manatili. Muling sumugod ang bantay. Mas mabilis, mas mabangis. Napapikit si Lito sa takot. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang uminit ang anting-anting sa kanyang palad. Isang banayad na liwanag ang kumalat mula rito. Hindi nakakasilaw ngunit sapat upang bahagyang umurong ang nilalang. Napadilat si Lito. May kakaibang lakas na gumapang sa kanyang mga braso. Hindi niya ito maintindihan. Pero ramdam niya. Huminga siya ng malalim at maring nagsalita kahit nanginginig ang boses. "Hindi po ako kalaban." Saglit na tumigil ang bantay. Ang matatalim nitong mata ay nakatuon sa liwanag ng anting-anting. Dahan-dahan itong umikot sa paligid ni Lito, parang sinusuri ang bawat galaw ng bata. Hindi na ito sumugod. Hindi na rin ito umatras. Sa halip, bigla itong nagsalita. Marami na ang umakyat. Magaspang nitong wika. Lahat sila bumagsak sa takot. Napahigpit ang hawak ni Lito sa gulok. "Hindi ko po alam kung matapang ako," tapat niyang sagot. "Pero kailangan ko pong subukan." Tahimik ang gubat. Maging ang hangin ay tila nakikinig. Saglit na yumuko ang bantay at nang muli itong tumingala, ang bagsik sa mga mata nito ay bahagyang nawala. Unti-unti itong umurong mula sa landas. Nagbigay daan. Nanlaki ang mga mata ni Lito. "Maaari ka nang dumaan," sabi ng bantay. "Ngunit tandaan mo, bata." Bahagyang lumalim ang tinig nito. Ang nasa itaas ay hindi lamang sumusubok ng tapang. Nanuyo ang lalamunan ni Lito. "Ano pa po?" Mahina niyang tanong. Saglit na tumahimik ang nilalang bago sumagot. Sinusubok din nito ang puso. Pagkatapos ay tuluyan na itong umurong sa dilim ng kagubatan na parang hindi kailanman naroon. Muling umalingaw-ngaw ang huni ng agila sa itaas. Mas malinaw, mas malapit. Ibig sabihin, nakalagpas na siya sa unang bantay. Ngunit habang iniaangat ni Lito ang kanyang paa upang ipagpatuloy ang pag-akyat, mas lumakas ang ugong mula sa kailaliman ng bundok. At sa pagkakataong ito, tila may kung anong malaki ang tuluyan ng nagising. Mas mabigat na ang bawat hakbang ni Lito habang paakyat siya sa matandang bundok. Hindi na tulad kanina ang paligid. Ang hangin ay mas malamig. Ang gubat ay mas tahimik. At ang mahinang ugong na narinig niya kanina ay ngayon ay mas malinaw na. Parang tibok. Parang may pusong buhay sa loob ng bundok. Mahigpit niyang hawak ang gulok sa isang kamay at ang anting-anting sa kabila. Sa bawat hakbang, bahagyang umiinit ang agimat na para bang ginagabayan siya. Sa itaas, paminsan-minsang lumilipad ang mahiwagang agila, paikot ngunit hindi nawawala sa kanyang paningin. Makalipas ang mahabang pag-akyat, unti-unting numipis ang mga puno. At doon, sa wakas, narating ni Lito ang tuktok. Napahinto siya. Sa gitna ng malawak na clearing ay may isang sinaunang batong altar, balot ng lumot at bakas ng panahon. Sa ibabaw nito ay may ukit na kapareho ng simbolo sa kanyang anting-anting. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa bawat hakbang niya, lalong lumiliwanag ang agimat sa kanyang kamay. At nang tuluyan siyang makatapat sa altar, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na huni ng agila sa kalangitan. Napatingala si Lito. Mula sa itaas, maringal na bumaba ang mahiwagang agila at marahang dumapo sa ibabaw ng altar. Ngayon, mas malinaw niya itong nakita. Ang mga mata nito ay hindi tulad ng karaniwang ibon. Puno ng talino. Puno ng sinaunang hiwaga. Tahimik ang sandali. Pagkatapos, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa isip ni Lito. Hindi malakas, ngunit malinaw na malinaw. "Ikaw ang pinili,"
Nanginig ang mga kamay ng bata. Para saan po? Mahina niyang naibulong. Saglit na tumahimik ang paligid. Pagkatapos ay muli niyang narinig ang tinig. Upang bantayan ang baryo Pinagpala laban sa gumigising na dilim. Sa mismong sandaling iyon, biglang yumanig ang buong bundok. Nabitawan ni Lito ang gulok. Mula sa gilid ng clearing, unti-unting bumuka ang lupa at mula sa kailaliman ay umangat ang maitim na usok na parang buhay. Nanlamig ang dugo ni Lito dahil naalala niya ang sinabi ni Kapidro. May matagal nang natutulog at ngayon, tuluyan na itong nagising. Mahigpit na kumislap ang anting-anting sa kanyang palad. At sa unang pagkakataon, naunawaan ni Lito, ang pag-akyat niya sa bundok ay hindi ang katapusan ng pagsubok, kundi simula pa lamang ng laban para sa kapalaran ng baryo Pinagpala. Yumanig ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Lito. Napaatras siya habang ang maitim na usok ay patuloy na umaahon mula sa bitak sa lupa. Hindi iyon ordinaryong usok. Ito ay gumagalaw, umiikot, at tila may sariling isip. Mahigpit na uminit ang anting-anting sa kanyang palad. Napahawak si Lito sa dibdib. Tay, Nay! Mahina niyang naibulong kahit alam niyang malayo na siya sa kanila. Sa ibabaw ng altar, nanatiling nakadapo ang mahiwagang agila. Hindi ito nagpakita ng takot. Sa halip, matalim nitong minamasdan ang umuusbong na dilim. Unti-unting nagkaroon ng hugis ang usok. Una, isang ulo. Sumunod, mahahabang braso na parang anino. At sa wakas, isang napakalaking anyo ang tuluyang umangat mula sa kailaliman. Nanlaki ang mga mata ni Lito. Ang nilalang ay tila gawa sa purong anino, ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab sa mapusyaw na pula. Sa bawat galaw nito, ang hangin sa paligid ay lumalamig. Isang malalim at mabigat na tinig ang umalingaw-ngaw. Matagal akong naghintay. Nanuyo ang lalamunan ni Lito, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, napahigpit ang hawak niya sa anting-anting. Ano ka? Nanginginig ngunit matapang niyang tanong. Umalingaw-ngaw ang mahinang halakhak ng nilalang. Ako ang nakalimutang bantay ng bundok na naging sumpa ng baryong ito. Nanindig ang balahibo ni Lito. Naalala niya ang babala ni Kapidro. May matagal nang natutulog. At ito iyon. Unti-unting lumapit ang nilalang, tumadaloy ang anyo nito na parang usok na may bigat. Marami nang dumating na katulad mo, wika nito. Lahat sila nabigo. Huminga ng malalim si Lito. Ramdam niya ang nanginginig ang kanyang tuhod. Pero may kung anong mainit na lakas ang patuloy na dumadaloy mula sa anting-anting papunta sa kanyang dibdib. Sa itaas, biglang pumagaspas ang agila. Isang malakas na huni ang umalingaw-ngaw. Parang paalala, parang gabay. Dahan-dahang itinaas ni Lito ang anting-anting. At sa unang pagkakataon, kusang nagliwanag ito ng mas maliwanag kaysa dati. Napahinto ang anino. Saglit, isang maikling sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay muling nagsalita ang nilalang, ngunit ngayon ay may bahagyang pagbabago sa tinig nito. Kung gayon, ikaw ang susunod na susubok. Unti-unting lumawak ang anino nito. Tinatakpan ang lupa sa paligid ni Lito. At sa kaibuturan ng bundok, mas lumakas ang ugong. Dahil ang tunay na laban ng batang tinawag ng mahiwagang agila ay magsisimula pa lamang. Umiikot ang malamig na hangin sa tuktok ng matandang bundok habang patuloy na lumalawak ang anino sa harap ni Lito. Ang lupa sa paligid ay tila nilalamon ng dilim at ang bawat galaw ng nilalang ay may kasamang mabigat na ugong. Ngunit sa kabila ng takot, nanatiling nakatayo ang bata.
Mahigpit niyang hawak ang anting-anting. Mainit. Mas mainit kaysa dati. Parang may tibok. Hindi mo ako matatakot, pilit niyang sabi, kahit ramdam niya ang panginginig ng kanyang boses. Bahagyang umalingaw-ngaw ang malalim na halakhak ng nilalang. Hindi takot ang sinusubok ko, bata, sagot nito, kundi kung hanggang saan ang kaya mong panindigan. Biglang umusad ang anino, hindi mabilis, ngunit sapat upang umatras ng bahagya si Lito. Napahigpit ang hawak niya sa gulok, ngunit bago pa siya makagawa ng hakbang, biglang kumislap ang anting-anting. Isang banayad ngunit matatag na liwanag ang kumalat sa kanyang paligid na tila bumubuo ng manipis na kalasag. Napahinto ang nilalang. Sa unang pagkakataon, umatras ito ng kalahating hakbang. Nanlaki ang mga mata ni Lito. May pag-asa. Bakit mo ipinaglalaban ang baryong iyon? Mabigat na tanong ng anino. Iniwan na sila ng kapalaran noon pa. Napahigpit ang panga ni Lito. Naalala niya ang kanilang kubo. Ang pagod na mukha ni Mang Tano. Ang mahigpit na yakap ni Aling Celia. At ang gutom na gabing pinagsaluhan nila. Dahil iyon ang tahanan ko, buo niyang sagot. Biglang tumahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila huminto. Unti-unting nag-iba ang galaw ng anino. Hindi na ito kasing bangis ng kanina. Sa itaas, marahang pumagaspas ang mahiwagang agila. Isang malalim na huni ang umalingaw-ngaw. Parang pagsang-ayon. Parang pagbabantay. Muling nagsalita ang nilalang. Ngunit ngayon ay mas mababa ang tinig. Kung gayon, ipakita mo. Biglang dumilim ang paligid. Sa isang iglap, napalibutan si Lito ng umiikot na anino. Hindi na ito basta pananakot. Ito ay hamon. Ramdam ni Lito ang bigat sa kanyang dibdib, ang lamig sa kanyang mga buto, at ang takot na pilit kumakapit sa kanyang isip. Ngunit sa gitna ng lahat, pinikit niya ang kanyang mga mata. At mahigpit niyang niyakap ang anting-anting sa kanyang palad. Hindi ako uurong. Mahina, ngunit matatag niyang bulong. Sa mismong sandaling iyon, sumabog ang liwanag mula sa anting-anting. Isang bugso ng maliwanag na sinag ang kumalat sa buong tuktok ng bundok. Napaatras ang anino. Sa unang pagkakataon, ito ang napaatras. At doon nagsimulang magbago ang takbo ng laban sa pagitan ng batang magsasaka at ng matagal ng sumpa ng matandang bundok. Nabalaho ang maitim na anino sa bugso ng liwanag mula sa anting-anting. Para itong usok na tinamaan ng malakas na hangin, nagulo, napaatras, at sandaling nawalan ng anyo. Ngunit hindi ito tuluyang naglaho. Unti-unti itong muling nagtipon sa harap ni Lito. Mas mabagal na ngayon ang galaw, ngunit mas mabigat ang presensya. Humihingal si Lito. Hindi niya inaasahan ang lakas na biglang sumiklab mula sa kanyang hawak. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit nananatili siyang nakatayo. Tahimik ang sandali. Pagkatapos ay nagsalita ang nilalang, hindi na singbangis ng kanina. Matagal na, mula nang may umabot sa ganitong lakas. Napakunot ang noo ni Lito. Ano ka ba talaga? Muli niyang tanong. Sa unang pagkakataon, hindi agad sumagot ang anino. Sa halip, bahagya itong umurong at napatingin sa sinaunang altar sa likuran ni Lito. At dahil umabot ka rito, mabagal nitong wika, panahon na para malaman mo ang katotohanan. Biglang humina ang malamig na hangin. Ang ugong mula sa bundok ay naging mas mababa. Parang nakikinig. Unti-unting nagiba ang hugis ng anino. Hindi na ito ganap na mabangis ang tindig. Sa halip, tila may bigat na lungkot sa galaw nito. Ako ay hindi ipinanganak na sumpa, sabi nito. Nanlaki ang mga mata ni Lito. Matagal na panahon ang nakalipas. Ako ang unang bantay ng bundok na ito. Parang may malamig na tubig na bumuhos sa batok ng bata. Bantay? Bulong niya. Tumango ang nilalang. Pinili rin ako. Tulad mo.
Biglang bumigat ang dibdib ni Lito. Sa itaas, marahang umikot ang mahiwagang agila, tahimik na nakamasid. Ano pong nangyari? Mahinang tanong ni Lito. Saglit na tumahimik ang nilalang bago sumagot. Natakot ako. Diretso nitong wika. At nang piliin ko ang sarili kong kaligtasan kaysa sa baryo, doon nagsimula ang sumpa ko. Nanikip ang dibdib ni Lito. Ngayon niya nauunawaan. Ang nilalang sa harap niya ay hindi lamang kalaban. Ito ay babala. Unti-unting lumapit ang anino, ngunit hindi na nananakot. Bata, mabigat nitong sabi, ang liwanag na hawak mo ay may kapalit. Napahigpit ang hawak ni Lito sa anting-anting. Anong kapalit? Saglit na tumingin ang nilalang sa malawak na kalangitan. Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin sa bata. Kapag tinanggap mo ang tungkulin ng bantay, mabagal nitong wika, hindi na muling magiging karaniwan ang buhay mo. Tahimik ang bundok. Maging ang hangin ay tila naghintay sa sagot ni Lito. Sa murang edad niya, nakatayo siya sa pagitan ng dalawang landas. Ang manatiling isang simpleng anak ng magsasaka o tanggapin ang kapalarang maaaring maglayo sa kanya sa lahat ng mahal niya at sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Unti-unting bumibigat ang desisyong kailangan niyang gawin. Tahimik ang tuktok ng matandang bundok. Ang malamig na hangin ay marahang umiikot sa paligid ni Lito habang ang anino sa kanyang harapan ay naghihintay, hindi na bilang kalaban kundi bilang saksi sa isang pasyang magbabago sa kapalaran ng bata. Mahigpit na nakasara ang kamao ni Lito sa anting-anting. Mainit pa rin ito, parang may sariling tibok. Kung tatanggapin ko, mahina niyang tanong, ano ang mangyayari sa akin? Matagal bago sumagot ang dating bantay. Magiging tagapagbantay ka ng baryo Pinagpala, Anito. Makikita mo ang mga panganib bago pa ito dumating. Mararamdaman mo ang mga dilim na hindi nakikita ng karaniwang tao. Napayuko si Lito. Naalala niya ang kanilang maliit na kubo. Ang simpleng buhay. Ang pangarap niyang makatulong lamang sa bukid kasama ang kanyang ama. Pero dagdag ng nilalang, may kapalit ang kapangyarihan. Unti-unting bumigat ang hangin. Ano po iyon? Mahina ngunit buo ang tanong ni Lito. Saglit na tumingin ang anino sa mahiwagang agila sa itaas, saka muling ibinalik ang tingin sa bata. Kapag tuluyan mong tinanggap ang tungkulin, mabagal nitong sabi, hindi ka na maaaring mamuhay na parang ordinaryong bata. Nanikip ang dibdib ni Lito. Maaaring dumating ang panahong kailangan mong lumayo sa kanila upang mapanatiling ligtas ang baryo. Parang may kumuyom sa puso ng bata. Sa kanyang isip, malinaw ang mukha ni Aling Celia, ang mahigpit na yakap nito kanina. At si Mang Tano, ang tahimik ngunit matatag na tingin. Tahimik siyang napapikit. Sa itaas, marahang umikot ang agila. Parang naghihintay. Parang nagbibigay galang sa kanyang pasya. Huminga ng malalim si Lito. Pagmulat niya ng mata, iba na ang tingin niya. May takot pa rin. Ngunit mas malinaw ang tapang. Kung hindi ko po tatanggapin, mahina niyang tanong, ano ang mangyayari sa baryo? Sumagot ang dating bantay nang walang pag-aatubili. Unti-unting lalakas ang dilim. At pagdating ng panahon, walang makakapigil dito. Tahimik ang bundok. Walang ibon. Walang hangin. Parang ang buong kalikasan ay nakatingin kay Lito. Dahan-dahan niyang itinaas ang anting-anting. Mahigpit. Buong buo. Kung ganoon, marahan ngunit matatag niyang sabi, pipiliin ko ang baryo. Sa mismong sandaling iyon, biglang sumiklab ang maliwanag na liwanag mula sa anting-anting. Napapikit si Lito. Umalingaw-ngaw ang malakas na huni ng mahiwagang agila sa kalangitan. At sa harap niya, ang dating bantay ay dahan-dahang napayuko. Parang sa wakas ay may hinihintay itong kapalit.
dahil ang batang anak ng magsasaka ay tuluyan ng tumatahak sa landas ng isang tunay na tagapagbantay. Sumiklab ang liwanag mula sa anting-anting na hawak ni Lito. Hindi iyon tulad ng naunang mga sinag. Ngayon ay mas malawak, mas maliwanag, at tila may sariling pulso na umaabot hanggang sa kalangitan. Napapikit ang bata sa tindi ng liwanag, ngunit hindi niya binitiwan ang agimat. Sa ibabaw ng altar, malakas na pumagaspas ang mahiwagang agila. Umalingaw-ngaw ang huni nito, malalim, maringal at puno ng sinaunang kapangyarihan. Unti-unting lumuhod ang dating bantay sa harap ni Lito, hindi bilang kalaban, kundi bilang tagapagmana ng isang tungkulin. Tinanggap mo, mabigat ngunit payapang wika nito. Humihingal si Lito nang maglaho ang matinding liwanag. Nang muling luminaw ang kanyang paningin, napansin niyang ang anting-anting sa kanyang palad ay nagbago. Ang dating mapusyaw na ukit ay ngayon ay malinaw na kumikislap. Parang buhay. Parang gising. Anong nangyayari sa akin? Mahina niyang tanong. Nararamdaman niya ang kakaibang init na dumadaloy mula sa kanyang dibdib patungo sa buong katawan. Hindi masakit, ngunit makapangyarihan. Sumagot ang dating bantay. Tinanggap ka na ng bundok. Sa itaas, marahang bumaba ang mahiwagang agila at dumapo sa tabi ni Lito. Mas malapit kaysa dati. Hindi na ito tila malayo at misteryoso. Para na itong bantay na kasama niya. Dahan-dahang nagsalita ang tinig sa isip ni Lito. Ikaw na ang susunod. Nanlaki ang mga mata ng bata. Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang nagbago ang hangin sa paligid. Mula sa gilid ng bundok, muling umangat ang manipis na usok. Ngunit hindi na tulad ng kanina. Mas marami. Mas malawak. Napatingin ang dating bantay sa malayo. Hindi pa tapos. Mabigat nitong sabi. Nanlamig ang batok ni Lito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Dahan-dahang tumingin ang nilalang sa kanya. Ang paggising ko ay simula pa lamang. Anito? May mas malalim pang dilim na matagal nang nakakadena sa kailaliman ng bundok. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lito. Sa malayo, ang lupa ay muling bahagyang yumanig. Ang manipis na bitak sa lupa ay unti-unting lumawak. At mula roon, may mas malamig na hangin na umangat. Mas mabigat. Mas mapanganib. Mahigpit na humawak si Lito sa anting-anting. Ngayon niya lubos na naunawaan. Ang pagiging tagapagbantay ay hindi nagtatapos sa isang laban. Ito ay simula ng mas malaking tungkulin. At habang umiikot sa itaas, ang mahiwagang agila. Unti-unting nagdidilim ang langit sa ibabaw ng Baryo Pinagpala. Unti-unting dumilim ang kalangitan sa ibabaw ng matandang bundok. Hindi ito dulot ng ulap. Hindi rin ng dapit hapon. Ito ay parang aninong gumagapang mula sa kailaliman. Mabagal ngunit tiyak. Mahigpit ang hawak ni Lito sa anting-anting. Ramdam niya ngayon ang bawat pintig nito na para bang nakikiayon sa tibok ng kanyang puso. Sa kanyang harapan, nanatiling nakaluhod ang dating bantay, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa lumalawak na bitak sa lupa. Gumagalaw na siya. Mabigat nitong bulong. Nanlamig ang likod ni Lito. Sino po? Tanong niya. Saglit na tumahimik ang nilalang bago sumagot. Ang tunay na pinagmulan ng sumpa. Parang humigpit ang hangin sa paligid. Sa loob ng bitak, may marahang pagyanig. Parang may napakalaking bagay na kumikilos sa kailaliman ng bundok. Biglang pumagaspas ang mahiwagang agila sa tabi ni Lito. Isang malakas na huni ang umalingaw-ngaw, hindi na paalala kundi babala. Napalingon si Lito sa malawak na tanawin ng Baryo Pinagpala sa ibaba. Sa kabila ng layo, may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Parang may panganib na unti-unting lumalapit sa kanyang tahanan. Hindi natin siya pwedeng hayaang makawala, mariin niyang sabi.
Kahit may bahagyang panginginig ang boses, unti-unting tumayo ang dating bantay. Sa unang pagkakataon mula nang magkaharap sila, tila may paggalang sa kilos nito. Kung ganoon, anito, handa ka na sa susunod na pagsubok. Huminga ng malalim si Lito. Anong kailangan kong gawin? Dahan-dahang itinuro ng nilalang ang lumalawak na bitak. Bumaba sa kailaliman at harapin ang puso ng dilim. Nanuyo ang lalamunan ni Lito. Sa ibaba ng bitak ay puro kadiliman, walang liwanag, walang kasiguraduhan kung gaano ito kalalim. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang kumislap ang anting-anting sa kanyang palad. Mas maliwanag, mas matindi. At sa kanyang isip, muling umalingaw-ngaw ang tinig ng mahiwagang agila. Hindi ka nag-iisa. Napatingin si Lito sa ibon. Tahimik itong nakamasid sa kanya. Hindi umatras, hindi natatakot. Dahan-dahang tumango si Lito sa sarili. Pagkatapos, humakbang siya palapit sa gilid ng bitak. Ang malamig na hangin mula sa kailaliman ay sumalubong sa kanyang mukha. Madilim, malalim, at puno ng hindi pa niya nakikilalang panganib. Ngunit bilang bagong tagapagbantay ng Baryo Pinagpala, alam niyang wala na siyang atrasan. Nakatayo si Lito sa gilid ng malalim na bitak. Mula sa kailaliman ay umaakyat ang malamig at mabigat na hangin, parang hininga ng isang nilalang na matagal nang nakakulong. Sa bawat bugso nito, tila mas bumibigat ang kanyang dibdib. Mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting. Hindi na siya nanginginig tulad kanina. May kaba pa rin. Ngunit ngayon, may kasamang kakaibang tatag. Sa kanyang likuran, marahang nagsalita ang dating bantay. Kapag bumaba ka riyan, wala nang kasiguraduhan ang daan pabalik. Hindi lumingon si Lito. Alam ko po, mahina ngunit buo niyang sagot. Sa itaas, umikot ang mahiwagang agila at marahang dumapo sa isang nakausling bato malapit sa gilid ng bitak. Ang matatalim nitong mata ay nakatutok kay Lito, parang tahimik na sumusuporta. Huminga ng malalim ang bata. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsimulang bumaba. Una, kumapit siya sa matitibay na ugat ng punong nakasabit sa gilid ng bangin. Maingat ang bawat galaw, bawat hakbang ay sinusukat. Habang papalalim siya, lalong dumidilim ang paligid. Ang liwanag mula sa itaas ay unti-unting lumiliit, at ang ugong mula sa kailaliman ay mas lumalakas. Parang may pusong napakalaki na tumitibok sa ilalim ng bundok. Napahinto si Lito nang biglang kumaluskos ang pader ng bangin sa kanyang kanan. Mabilis siyang napalingon. Sa dilim, may mga aninong gumagapang sa pader. Manipis, pahaba, at tila buhay. Nanlamig ang batok niya. Mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting. Sa sandaling iyon, marahang nagliwanag ang agimat, nagbibigay ng sapat na sinag upang maaninag niya ang nasa paligid. At doon niya nakita, hindi basta anino ang gumagalaw sa pader. Ito ay maliliit na nilalang na parang usok na may mga matang mapupula, nakadikit sa bato at unti-unting gumagapang palapit sa kanya. Nanuyo ang lalamunan ni Lito. Ngunit naalala niya ang sinabi ng dating bantay. Hindi lang tapang ang sinusubok, pati puso. Huminga siya ng malalim. At sa halip na umatras, mariin niyang sinabi, "Hindi ako naparito para makipaglaban, kundi para tapusin ang sumpa." Saglit na tumigil ang mga nilalang. Parang nagulat, parang nakinig. Unti-unting lumakas ang liwanag ng anting-anting sa kanyang palad. At sa unang pagkakataon, ang mga gumagapang na anino ay bahagyang umurong mula sa kanyang dinaraanan. Dahan-dahang nagpatuloy si Lito sa paglusong. Mas malalim, mas madilim, mas mapanganib. At sa ibaba, may kung anong naghihintay na matagal nang gustong makalaya.
patuloy ang pagbaba ni Lito sa kailaliman ng matandang bundok. Halos wala ng liwanag mula sa itaas. Tanging ang marahang sinag ng anting-anting sa kanyang palad ang nagsisilbing tanglaw sa makipot na daan. Sa bawat metro ng kanyang nilulusong, lalong lumalamig ang hangin. Parang unti-unti siyang pumapasok sa isang lugar na matagal nang walang nakarating. Sa wakas, naramdaman niya ang matigas na lupa sa ilalim ng kanyang paa. Narating na niya ang kailaliman. Tahimik. Sobrang tahimik. Walang kuliglig. Walang hangin. Parang patay ang buong lugar. Dahan-dahang inangat ni Lito ang anting-anting. Sa liwanag nito, unti-unting lumitaw ang isang malawak na kuweba. Ang mga pader ay may ukit na sinaunang simbolo, kapareho ng nasa agimat, ngunit mas malalaki at tila mas luma pa sa bundok mismo. Napahakbang siya pasulong, at doon niya ito narinig. Dumugong, 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 parang napakalakas na tibok ng puso, mabagal, mabigat, at nagmumula sa pinakaloob ng kuweba. Nanuyo ang lalamunan ni Lito. Hindi siya umatras. Sa halip, nagpatuloy siya. Habang papalapit siya sa gitna ng kuweba, napansin niya ang lupa roon ay bitak-bitak. At sa gitna nito ay may malaking batong tila altar na balot ng makapal na itim na usok. Biglang lumakas ang tibok. Dumugong, dumugong. Napahinto si Lito. Ang anting-anting sa kanyang palad ay nag-init ng husto. Halos hindi na niya mahawakan. At saka, biglang gumalaw ang usok. Unti-unti itong umikot sa ibabaw ng bato na para bang may anyong pilit na bumubuo mula sa kadiliman. Lumakas ang hangin sa loob ng kuweba. Ang mga simbolo sa pader ay bahagyang kumislap. At isang malalim na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong kailaliman. Isa na namang bata. Nanlamig ang dugo ni Lito. Unti-unti siyang napatingala. Sa ibabaw ng batong altar, ang maitim na usok ay nagsimulang humubog. Mas malaki kaysa sa naunang bantay. Mas mabigat. Mas nakakatakot. Dalawang nagliliyab na mata ang unti-unting lumitaw sa loob ng dilim. Lumipas ang maraming taon, dugtong ng tinig, bago muling may naglakas loob na bumaba rito. Mahigpit na napalunok si Lito, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, itinaas niya ang anting-anting. At sa unang pagkakataon sa kailaliman, muling sumiklab ang liwanag. Nagkatinginan ng bata at ang puso ng dilim. At malinaw na ngayon, ang susunod na mangyayari ay magtatakda ng kapalaran ng Baryo Pinagpala. Nagbanggaan ang liwanag at dilim sa gitna ng kuweba. Mula sa palad ni Lito ay sumisiklab ang malinaw na sinag ng anting-anting. Habang sa ibabaw ng sinaunang altar ay patuloy na lumalaki ang anyo ng maitim na nilalang. Ang dalawang nagliliyab nitong mata ay tila apoy na nakabaon sa kailaliman ng gabi. Ngunit sa kabila ng nakakatakot na presensya, hindi umatras si Lito. Huminga siya ng malalim at tumindig ng tuwid. Ako ang bagong tagapagbantay ng Baryo Pinagpala, buo niyang sabi. Saglit na tumahimik ang kuweba. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang mabigat na halakhak ng nilalang. Tagapagbantay? Ulit nito, tila nangungut siya. Marami na akong narinig na ganyan. Unti-unting lumawak ang maitim nitong anyo. Dumadaloy ang usok sa sahig na parang buhay na ulap. Lahat sila bumagsak. Nanikip ang dibdib ni Lito. Ngunit naalala niya ang kanyang mga magulang. Ang kanilang maliit na kubo. Ang baryong umaasa sa kanya kahit hindi nila alam. Mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting. Hindi ako naparito para sumuko, mariin niyang sabi. Sa sandaling iyon, biglang sumiklab ang agimat. Isang maliwanag na bugso ng liwanag ang kumalat sa kuweba.
Napaatras ng bahagya ang maitim na nilalang at ang mga ukit sa pader ay sabay-sabay na kumislap. Sa unang pagkakataon, napansin ni Lito ang kakaibang reaksyon ng dilim. Hindi lamang galit ang naroon, may bahid ng pag-aalinlangan. Mabagal na wika ng nilalang. Iba ka sa mga nauna. Unti-unti itong bumaba mula sa ibabaw ng altar, ang anyo ay parang usok na may bigat. Kung gayon, dugtong nito, haharapin mo ang aking hamon. Nanlamig ang hangin. Biglang nagbago ang paligid. Sa isang kisap mata, ang sahig ng kuweba ay nabalot ng umiikot na anino na tila bumubuo ng isang malawak na bilog sa paligid ni Lito. Hindi ito basta pananakot. Ito ay isang larangan, isang pagsubok. Hindi sapat ang liwanag, mabigat na sabi ng nilalang. Patunayan mo na karapat-dapat kang maging bantay. Mahigpit ang kapit ni Lito sa anting-anting. Sa kaibuturan ng kanyang dibdib, ramdam niyang ito na ang pinakamahalagang sandali. Sa itaas ng kuweba, biglang umaling-aungaw ang malakas na huni ng mahiwagang agila. Kahit hindi niya ito nakikita, parang paalala, parang lakas ng loob. Dahan-dahang tumayo ng matatag si Lito sa gitna ng umiikot na anino. Handa, dahil ang susunod na sandali, ang magpapasya kung siya nga ba ang batang pinili ng kapalaran o ang susunod na mabibigo sa kailaliman. Tahimik ang kuweba. Sa gitna ng umiikot na anino, nakatayo si Lito. Maliit sa paningin, ngunit matatag ang tindig. Ang anting-anting sa kanyang palad ay patuloy na kumikislap, sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Sa harap niya, unti-unting lumawak ang anyo ng puso ng dilim. Simulan na natin, mabigat nitong wika. Biglang sumiklab ang anino mula sa sahig, parang mga alon ng kadiliman na sabay-sabay sumugod kay Lito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natigilan. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at inangat ang anting-anting. Hindi ako lalaban para sa sarili ko. Mahina ngunit buo niyang bulong. Para ito sa baryo pinagpala. Sa mismong sandaling iyon, sumabog ang liwanag. Mas maliwanag kaysa dati. Mas mainit. Mas buhay. Ang bugso ng sinag ay kumalat sa buong kuweba. Tinamaan ang umiikot na anino at unti-unti itong pinaurong. Umalingaw-ngaw ang malalim na ungol ng nilalang. Hindi galit, kundi tila paghihirap. Nanlaki ang mga mata ni Lito. Sa liwanag ng anting-anting, may nakita siyang kakaiba sa loob ng dilim. Hindi purong kasamaan, kundi parang bahagi ng isang nilalang na matagal nang nasaktan. Naalala niya ang sinabi ng dating bantay. Ang sumpa ay nagsimula sa takot. Huminga ng malalim si Lito at sa halip na magpatuloy sa pag-atake, dahan-dahan niyang inilapit ang anting-anting sa gitna ng umiikot na usok. Hindi kita kailangang wasakin, marahan niyang sabi. Kailangan lang matapos ang sumpa. Saglit na tumigil ang paggalaw ng dilim. Parang nagulat, parang nakinig. Sa itaas, malakas na umalingaw-ngaw ang huni ng mahiwagang agila. At sa unang pagkakataon, ang nagliliyab na mga mata ng nilalang ay bahagyang humina. Unti-unting nagbago ang anyo ng usok. Ang mabangis na galaw ay naging mabagal. Ang mabigat na presensya ay gumaan. Hanggang sa biglang sumiklab ang huling liwanag mula sa anting-anting. Napapikit si Lito. Isang malakas na alon ng hangin ang umikot sa kuweba. At nang muling luminaw ang kanyang paningin, unti-unti nang naglalaho ang maitim na usok. Tahimik, payapa. Ang malalim na ugong sa loob ng bundok ay unti-unting nawala. Tapos na. Huminga ng malalim si Lito, nanginginig ang mga tuhod ngunit nakatayo pa rin. Sa likuran niya, marahang dumapo ang mahiwagang agila. Sa kanyang isip, muling umalingaw-ngaw ang tinig. Natupad mo.
Sa sandaling iyon, ang liwanag ng anting-anting ay naging banayad na lamang, parang isang tahimik na apoy na handang magbantay. Makalipas ang ilang araw, muling sumikat ang payapang umaga sa baryo Pinagpala. Mas maliwanag ang sikat ng araw, mas sariwa ang hangin. At sa may bintana ng kubo ni Mang Tano, nakadapo ang mahiwagang agila. Sa loob, mahigpit na niyakap ni Aling Celia ang kanyang anak. "Salamat at nakauwi ka," pabulong niyang sabi. Ngumiti si Lito. Pagod, ngunit buo. Sa labas, marahang pumagaspas ang agila bago ito lumipad pataas sa maliwanag na langit. At mula noon, sa tuwing may panganib na lalapit sa baryo Pinagpala, may isang batang tahimik na nagbabantay. May hawak na anting-anting at pusong hindi kailanman susuko. Wakas,